dito sa usaping Sandro, Zaldico at ang pangloloko ng Marcos sa taong bayan. Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may Oh. sibakan agad na nangyari. Ang kaso Galing sa bakasyon, parang ako. Galing sa bakasyon. O, sibakan agad ang nangyari. Ano yan? ang chairman ng House Committee on Appropriations, si O, Chairman, House of Appropriations Committee, si Zaldico. Sa madaling salita, may patungkol sa budget. Sinibak. Nako. O, ano to? Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakamaimpluwensyang komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa appropriations. Sa madaling salita, itong appropriations na ito, ito nagbibigay, nagdi-disperse, nag-aano ng budget. Oh, kaya nga sip-sip ang mga karamihan ng mga congressman na walang yagballs dito. Okay? Tama, ako'y naniniwala nung sinabi ni VP Sara na may ang hawak ng budget ng buong Pilipinas, 2 tao lang. Si Zaldico at si Tambaluslos. I choose to believe VP Sara. Naniniwala ako dyan. Pero ngayon sinibak. Pero teka muna, saglit lang. Huwag tayong padalos-dalos. May naaamoy akong kagaguhang ginagawa nitong mga lintik na ito. Committee. Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. At sabihin natin, siya ang tunay na malapit sa kusina. Katunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldico. Yan. Binanata na ni VP Sara yan. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ni Co at ni Speaker Romualdez. Na mga buhayang ito. Ako naniniwala kay VP Sara, buhaya tong dalawa na ito. O kahit ako tanong ko. At ako tanong, ito yung opinion ko eh. Pero ako'y tanungin ko kayo, buhaya ba tong dalawa na ito? Ako mas papaniwala ako si VP Sara kaysa sa 2 buhaya na yan. Si VP Sara mismo nagsabi, sila may hawak ng pera ng Pilipinas, pambira. Sino ba yung si Zaldico? Another party list na naman. Bakit ba to si Tamba, puro taga-party list lang ang kaya mong hawakan sa leeg. Mahinang nila lang talaga ito si Tamba, At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Co. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon. Yun ang nakakapagtaka nga sinasabi ko sa inyo eh. Binibigay yan sa senior. Bakit kay Zaldico? Sino ba yan? Martin? Basta kaya mong ganunin sa leeg, kaya mong... Wala ka talagang kwenta, Martin. Hindi ko nga maintindihan ba't ang hilig mong hawakan sa leeg yung mga party list na yan. Yan lang ang kaya mo. Si Co ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang nang makuha ang Appropriations Committee Chairmanship noong 2022. Wala rin siyang distrito, siya po'y kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Isa po siyang negosyante mula sa Albay, pinuno ng SunWest Group of Companies na nasa construction, power generation at real estate. Kaya't parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa politika. Pero ano pa man, bakit parang biglaang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Co bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbasan rin po ng pagsibak sa isang opisyal. At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente. Ayan, dyan ako na, ito, sa 3 itlog na ito, ewan ko sa inyo kung anong paniwala ninyo, pero sa ako sa 3 itlog na ito, niloloko tayo na itong mga ito. Marcos, magluloko kayo. Kasi diniklarang bakante ang posisyon. So sa madaling salita, pinapatanggal ito si Zaldico, sinibak ni Sandro. Of all people, bakit si Sandro pa ang magpapasibak dyan kay Zaldico? Hindi ba kayo nakakaamoy ng kaduda-duda? Pambihira kayo talaga mga Marcos. Niloloko nyo ang mga Pilipino. Mga sinungaling talaga kayo.
Arte ito para sa akin. Drama ito. Ha? Kasi ito, malaki ang rally. Kanina, malaki ang rally. Kahapon, malaki ang rally ng INC laban sa impeachment. So para pagtakpan etong show of force ng INC laban sa impeachment or laban sa gobyernong Marcos, ito, umiipal itong si Sandro. Drama nyo yan. Kasi saka nyo siya sinibak nung tapos na yung usaping budgetan. Tapos si Marcos ang pagsasalitain ninyo. Pambihir. Ang tagal-tagal na napaka-weak nito si Marcos. Alam nyo, ito si Sandro, masasabi ko sa inyo, ha? Kung ito ay hindi inutil or hindi ito weak, gaya ng kanyang tatay, hindi dapat ang pumoporma dyan si Tamba. May si Cocholi, siyempre, sobra naman yun. Presidente si Marcos, tapos ang House Speaker si Tamba, ay si Sandro, anak niya. Nakakaya yun, kaya hindi pumoporma to si Sandro. Hindi po, walang kahihiyan to mga ito. Dahil in the first place, pinsan niya ito si Martin. Hindi po pwede dapat na si Marcos ang presidente, ang speaker, pinsan mo. Kaya hindi ako naniniwalang kahihiyan. Mahina talaga to si Marcos, kaya ang dumidiskarte sa atin, itong si Martin. So napaka-imposible, biglang weak, biglang strong ka ngayon, pinatanggal mo si Saldico? Binakante mo yung posisyon ni Saldico? Hindi yan. Drama yan. Drama para bumango ang Marcos. O magustuhan ng tao. Ay, pinatanggal si Saldico. Ikaw naman, Saldico, isa ka pa. Wala ka rin, ginawa kang sacrificial lamb. Sacrificial lamb ka dyan. Tinanggal ka. Ibastusan yung ginagawa sa'yo. Iisipin mo. Binakante yung posisyon mo. Tapos nagsalita itong si Saldico na dahil kaya siya ay nag-resign dahil may sakit. So para mong tinatawag na sinungaling si Sandro. Alam mo, kung tatanungin nyo ako, anong totoo? Drama. Una, drumama sila para maging bida ang Marcos. Uy, maganda. Yung merong anomalya sa budget, pinatanggal ni Sandro Marcos. So maayos naman pala ang Marcos. 'Di ba? Style na nila ni Amy yan eh. Kunwari babanatan. Nakataya yan sa dalawang kampo. Nakataya yan sa dalawang kulay. Style. Amy yung ginawa nitong si Sandro. Tapos, kunwari para hindi halata, pumalag si Saldico. Kaya daw siya nag-resign, hindi siya tinanggal, nagkasakit siya. Talagang niloloko nyo taong bayan sa drama nyong yan. Halatang halata po. Kayo tanungin ko, maniniwala ba kayo sa dalawang ito? Itong tatlo na ito. Sila yan eh. Sila yung may pakananang yan. Wala na ba kayong katapusan na kung hindi paglulukuhin ng mga Pilipino? Hanggang sa pagtanggal kay Saldico, panloloko yung ginagawa nyo sa mga Pilipino. Mga buhaya kayo. Na si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil... Tingnan mo, drama mo, Saldico. Drama nyo, meron ba daw ito ibang ibig sabihin? Niloloko nila Pilipino. Yan lang yan. sa ilang pressing health concerns. Galit ka, Coach? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Nagpapaliwanag lang. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Co sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggap. Isa pang sinungaling yan. Sinungaling. Nagulat pa. Kita mo, sino yung mga partido or sino yung mga, kumbaga sa isang pelikula, sino yung mga starring? Sila. Meron ba silang nag-react patungkol dyan na ibang congressman? Sila. Ito pa si congressman atrasado. Congressman Abante.
Nagulat daw. Wow! Tingin nyo talaga sa Pilipino, bobo, no? at mukhang nagulat din sa kanya umunong pressing health concerns. Ito pa ang isang paramdam. Ang sabi ni Ko sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. So mukhang hindi na ito pleasure ng majority o ng liderato. Ikaw naman, pati ikaw, niloloko mo tao. Hindi yan. Papaloko ka, oh. Style. Para ano? Sila masama, si Marcos malinis. Alam mo, kung patungkol to sa appropriation at merong anomalyang nagawa ito si Zaldico, dapat hindi pinirmahan ni Marcos. At pinirmahan niya yung budget. Di ba? Isa lang ang pwede kong matanggap dito, kaya ito tinanggal yung drama. Or isa pa pwede. Ano? Yung buhaya, winaya pa. Yung mga buhaya. Nagkabuhayahan, pambira. Kasi ang tao pag greedy. Hindi sila. Yung magnanakaw, galit sa magnanakaw. Bakit? Kasi yung magnanakaw, nanakawan ng magnanakaw. Kaya yung buhaya, babuhayahin ng buhaya, galit ang buhaya. Pumbira. Puro buhaya, puro magnanakaw. Yun lang ang pwede kong paniwalaan dito in my opinion. Kasi grabe naman. Si Sandro pa nag-announce. Di ba? Yung dalawa lang yun para sa akin, wag na tayong maglokohan. Kayo, ano sa tingin ninyo? Pero ako mas tingin ko drama to. Sila lang yan. Magnanakawan pa ba yung magnanakaw? Hindi. Malabo. Magbubuhayahan pa ba yung mga buhaya? Malabo. May pagka... ito yung sabi ng iba at ako'y naniniwala doon sa mga sinasabi ng iba. Galawag sindikato ito. Meron tayo, lahat tayo payaman. Kayo Pilipino, bobo kayo, diyan kayo, magtiis kayo sa ayuda. Diba? Saan sumabit si Ko? Bilang Appropriations Committee Chairman, si Zaldico rin ang pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo na gumawa ng pinal na bersyon ng General Appropriations Bill. Kung tanda po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget gaya po ng paglobo ng Public Works budget ng 288 billion pesos at ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, edukasyon, agrikultura at ang PhilHealth. Hindi kasi ako naniniwala doon na sa tingin nila nagkamali si Zaldico. Ano yan? Fall guy nyo? Kasi kung nagkamali yan, hindi dapat silang ayunan ni Tamba. Kung nagkamali yan, hindi sana pinirmahan ni Marcos. Kung naglilinis kayo ng pangalan, di sana hindi kayo umagri. Di ba? Kung mali si Zaldico sa mga pinasok niyang yan, nako, katarantad. Health. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP. Ang ayuda para sa kapos ang kita na hinala ng marami ay pork barrel lamang mga congressman at Totoo naman yan. Para sa akin, totoo yan. Yung hinala ng iba para sa akin. Pork barrel talaga yan. mga senador. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kinailangan ng damage control ng Malacanang. Nag-line veto ang Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. At sa huli, mukhang si Ko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Ang hindi lamang pumalinaw kung meron pang ibang malalaglag. Ako maniniwala lang at tayo ay magdidiwang. Marcos, matagal na naming sinasabi to. Matagal nang sinasabi ito ng mga DDS. Ang sumisira sa iyo si Tamba. At hindi kami maniniwala diyan sa drama ninyo unless si Tamba ang alisin mo. Ikaw ang naglagay diyan sa pinsan mo. Sino ba yan si Tamba? Bago ka naging presidente. Tapos speaker agad. Sino ba si Zaldico? Bago maging speaker si Martin, wala din. Kayo lang nag-ano dyan. Kaya tigilan nyo kami sa kadadrama nyo. Tanggalin mo si Tamba, maniwala pa ako. Ha?
Huwag niyong lokohin ng taong bayan. O sige, next topic po tayo. Eto namang next. Kung yung kanina diniscuss natin, ginagawang bobo mga Pilipino, eto naman isang bobo. Meron siyang bobo na sinabi, kabubo ang sinabi sa INC. Bago to sinabi niya. O pakinggan po natin. Ang INC, no, lalo-lalo na yung ating mga kapatid sa INC. So ako po ay nirerespeto ko po yung inyong karapatan sa pamamahayag. Kaya nirerespeto niya ang karapatan ng INC sa pamamahayag. Ibig sabihin, yung ilabas nila ang kanilang galit ng INC, ng kanilang hindi pagsuporta at paglaban sa impeachment, nirerespeto niya. Okay? Sa araw na ito. So karapatan naman ng bawat individual. Karapatan na ilabas nila. Ayaw nila sa impeachment. Correct until dyan. Tuloy natin. Yung magpahayag, no, kung ano man yung kanilang mga saloobin, lalong-lalo na sa nangyayari sa ating pamahalaan o kaya yung gusto nilang mangyari sa ating bansa. So sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko, no, na baka pagtatakip lang ito doon sa impeachment, no, kay Sara Duterte. Sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment. Tinan mo bobo to. Sana naman tong rally na ito, nirerespeto niya raw ang INC sa kanilang pagpapahayag. Pero sana hindi daw nito pagtakpan yung tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ay bobo talaga. Para saan ba yung rally ng INC? Dahil sila ay hindi sang-ayon sa impeachment ni VP Sara. Sabi niya, sang-ayon siya sa INC. Pero sana, wag naman pagtakpan yung tungkol sa impeachment. Saan bang bundok galing tong babae na ito? Ay, hindi mo ba alam anong dahilan ng rally ng INC? Ito'y patungkol sa pagsuporta kay VP Sara. Pambihira. Martin, yung mga sinusuportahan mo, mga galing sa bundok. Ito, isa pang party list. Wala talaga ikaw tamba. Kaya mo bang humawak sa liig ng isang matalinong tao? O yung mga ganito lang? Ang layo nito sa putukan to si Ating. Na kung saan hinihingi ng bayan ang hustisya at ang katambal ng hustisya ay yung accountability ng sino mang opisyal, kahit na si Sara Duterte, accountability sa maling paggamit noong pondo ng bayan. No, kasi nung una kasi parang sinusuportahan nito yung pahayag ni President Marcos tungkol doon sa kanyang disgusto sa impeachment. So, kasama po ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, itong national interest na ipinaglalaban natin, na panagutin sa pamamagitan ng impeachment. Inulit niya pa. Gusto mo lang tumagal sa TV. Inulit mo pa yung kabubuhang sinabi mo. Di ba? Ito'y patungkol daw. Alam naman niya. Sa kanilang disgusto doon at sa kanilang pag-agree kay BBM na hindi dapat i-impeach si VP Sara. Pero dapat daw panagutin si VP Sara sa impeachment. So hindi naman sana ito ang gulo mo. Yun na nga ang punto nila, yung patungkol sa impeachment. Tapos inulit mo, hindi na naman, na hindi na nito suportahan yung patungkol sa impeachment. Bobo na lang talaga maniniwala sa tao na ito, pambihira. Oh. Tapos, nag-agree siya. Sa sinabi binanggit niya pa, yung sinabi ni Marcos. Ay, ano ba? Sara Duterte doon sa kanyang misspent ng pondo. Magsama-sama tayo dito dahil apektado tayo dito nararamdaman na natin yung kahirapan na magsilbi sanang itong leksyon sa mga government officials, lalo na yung mga matataas na opisyal, ng tamang paggamit ng pondo ng mamamayan. So doon po tayo magsama-sama at nirerespeto ko po yung inyong sama-samang pagkilo sa araw na ito.
Kita mo, inulit pa nga niya, pangatlong beses. 3 beses mong inulit, yung kabobohan mo. Ha? Dahil dapat daw panagutin si BP Sara sa impeachment, pero sinusuportahan niyang INC. Alam mo kung sa tingin niyo may maling ginawa si BP Sara, ay, nirerespeto rin kita. Dahilin mo sa ombudsman o dalhin mo sa korte. Hindi sa impeachment. Di ba? Eh, nirerespeto mo INC, ayaw mo sa impeachment, eh yung nga ang inilalaban. Pambihira naman. Ito kasi itong mga ito, ayaw dumaan sa proseso. Di ba? Kung yan ay dinimanda ninyo o pinaharap ninyo ko sa ombudsman man yan, kung sa mga tumatakbo na sanang usapin kay BP Sara. Hindi tayo impeachment. Oo, karapatan nyo yan. Pero tingnan mo nangyayari sa'yo. Nagmumukha kang tanga sa pagsagot mo.